Yan, ulitin natin. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo nawa ay mapagpala sa pagdulog natin, sa presensya natin Panginoon, at ating basahin ang mga awit 51. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin. Sala ako'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa gala katawa ako ay puspusin. Butong ng hihinay muling balakasin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking iahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog. Di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bena? Yes, Lord, hallelujah. Tayo manalangin. Sabi dito sa verse 10, create in me a clean heart, O God. Sabi ni David, dahil nagkasala siya, ito ang kanyang panalangin para sa Panginoon. And renew the steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your generous spirit. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat ay magawa ng langit at lupa. Kami nandito, Panginoon, sama-sama para kayo'y sambahin at purihin. Hallelujah. Hindi lang humingi ng tawad, Panginoon, dahil matagal mo na kaming pinatawad, O Lord. Hallelujah. Kundi, Panginoon, kami ay nandito para kayo purihin at sambahin, O Lord. Ngunit sa linggong ito ay ipagdiriwang namin ang aming Last Supper, Panginoon. Ang muling hapunan mo, O Lord. Hallelujah. Kaya kami, Panginoon, ano man ang nagawa namin, O Lord, hallelujah, sa pagkakataong ito, sa linggong ito, Panginoon, na hindi ka aya-aya sa inyo, patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, O God. Huwag niyo ilayo ang Holy Spirit para sa amin, O Lord, hallelujah. Manahan po kayo sa amin, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain na to, sa pamamahay namin, O Lord, saan man kami magpunta, alam namin, Lord, na hindi talaga aalis
at iiwan mo kami, Panginoon. Nandyan ka lagi sa amin. Kaya, Lord, salamat sa kapatawaran, salamat sa paglilinis mo, O Lord. Hallelujah. Lord, sa aming sama-sama na to, sa pagpuri at pagsamba sa inyo, anoint everyone, O Lord. Hallelujah. Anoint mo kami, Panginoon, sa aming mga pasasalamat sa inyo, sa aming pagpuri sa inyo, sa aming pakikinig, O Lord, ng iyong mga salita, O Lord, na patuloy, Panginoon, hallelujah, nagbabago sa aming kaisipan, O Lord, sa aming puso, O Lord, hallelujah. Purihin ka, O God, hallelujah. Salamat. Ang aming tagapagsalita, O Lord, na sinugo mo, Panginoon, I anoint her, Panginoon, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, salamat. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na wala pa rito, Lord. Alam ko, Lord, na patuloy mo silang iingatan, O God, hallelujah. Saan man sila naroroon sa dakong ito, Panginoon, sa badlang ito, Panginoon, na nagsasamba at nagpupuri ito sa inyo, Lord, patuloy mo iingatan, Panginoon. Ang mga dadako pa dito, Panginoon, iingatan mo nga po, O Lord. Purihin ka, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Naway yung presensya, Lord, ay punuin niya, Panginoon, ang sambahan na ito, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay hindi, Lord, nagkukulang sa inyo. Hallelujah. Sa amin, Panginoon, purihin ka, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, patuloy mong arga sa amin, Panginoon. Pag-abot mo ng aming lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Salamat, O Lord. Purihin ka, sambahin ka. Sa inyo ang aming mga papuri. Patuloy na pagsamba at papuri sa inyo lamang, Panginoon. Walang ibang Diyos na itinalaga ng Diyos Ama, kundi kayo, Panginoong Jesus, na aming kasama at banal na Espiritu, na patuloy na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya sa amin. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Anong nakaraan ng aking meditation ay sabi sa Galatians 5, if you live in the Spirit, walk by the Spirit. So, tamang-tama din naman yung meditation na yan dahil sa ating mga muni-muni, pinag-aaralan at patuloy na kinikilala ang persona ng banal na Espiritu, our dear friend. Yan. Actually, ang Diyos nagpakilalang friend ni Moses, di ba? Sabi nung sa awit na I am a friend of God, doon galing yun sa kay Moses, friend of God. Ang title niya bilang servant ng Lord ay friend of God. At pero si Yahweh yun. Pero dito naman sa pinapakilala ni Jesus, actually, meron din tayong awit na yung hymn, yung what a friend we have in Jesus. Yung hymn na yun, hymn. Pero pinapakilala naman ni Jesus ay ang ating tanging closest friend and best friend. Yun yung Holy Spirit. So, ang Lord, hindi siya tumitigil na i-reach out yung kanyang anak. No? Create niya, nagkasala. Inabot niya. Tapos, hanggang sa tinubos niya. At hanggang sa patuloy niya ngayon na kinakatok ang bawat niyang nilalang para sa paghanda ng pagdating niya ulit. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Amen. So, nice to see you again. Praise the Lord. Sa mga laging tulog, nagising ngayon. At ngayon, ito naman ay, ano ba tawag dito sa kapatid? Nag-ayos ng bangko. Yung pala, inuutos niya na mag-ayos ng bangko dito. Sa si Kim. Hindi mo sinama si Kim. Tulog pa. Siya ba nag-ayos ng bangko, si Kim? Oh, si Les Mark naman nag-ayos ng bangko, hindi si Kim. Kaya may utang siya sa mo, ha? Praise the Lord. Okay, so
Sabi nga, the table is now open to give glory to God. Kaya na po ay mag-sharing po tayo for a few minutes bago tayo tumuloy sa ating pag-aaral at pagmuni-muni sa salita ng Diyos. Sinong handa? Sinong laging handa? Yun, no, di ba? Lakas, ha? Diretso na. Shani, laging handa eh, Shani. Salamat. Habang nag-ahanda rin si namin ulit. Bakit din ayaw mo bang pagpapala kahit ikaw lang ikaw, di ba? Ganun ba? Surte nga yan eh. Ang laki kasi ng Bible. Ang bigat. Ngunit ito ay punong-puno. Kaya mabigat. Amen. Hallelujah. Ang aking patotoo, pasalamat ako sa Panginoon dahil binibigyan pa rin tayo ng kalakasan ng Panginoon. At sa aking pagbabasa, inihayag na ito ng ating pastora yung pahayag, yung revelation. Ngunit, ang pagbabasa ay walang katapusan. Bawat babasahin mo ay magkakaroon ng panibagong aral para sa bawat isa. Kaya ang aking babasahin ngayon ay sa Revelation 1, chapter 3, sabi niya, mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang iminihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat lahat ng ito'y malapit ng maganap. Purihin ng Panginoon. Sa aking pagbabasa, ito lang ang aking yung blessed assurance natin, di ba? Di ba sabi niya, mapalad ang bumabasa. Yun yung ating blessed assurance doon eh. Yung mapalad tayo na nagbabasa, nakikinig at tumutupad ng kanyang o kaya nilalagay natin sa puso natin ang salita ng Panginoon. Kasi malapit na itong darating ang Panginoon. Hindi to, ang sabi dito, hindi to yung para ma-confuse tayo. Hindi to ibig sabihin na para tayo matakot or ano ba sa Tagalog yung ma-confuse? Malito tayo. Kundi ito yung clarify, yung clarify niya to, confidence para tayo ay patuloy na kumapit sa ating Panginoon. Kaya ito ay tayo mapalad na nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita, nakikinig at gumagawa, tumutupad nito. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Next. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat na ako ay nakarating uli ngayon at humingi ako ng paumanhin sa ating Diyos dahil 2 weeks akong hindi nakapagsimba. 2 weeks akong hindi nakarating dito. Gawa ng, sabi ko nga, Lord, pasensya talaga daw, sorry talaga kasi inuna ko yung pamilya ko kaysa sa iyo. Pero napakaganda ng pangako ng Panginoon dahil yung kahilingan ko, bagamat partial pa lang naman, pero talagang patuloy akong maasa na yung husband ko, kumbaga, umuwi at purihin ang Diyos na banal dahil ngayon nandiyan siya. Mag-iisang buwan na tuwing Sabado, nandiyan siya umuwi. At nag-uusap kami ng maayos, parang wala lang nangyari.
Kaya napakabuti talaga ng ating Diyos dahil nung matagal ko nang hinihiling niya na, Lord, i-restore mo ang pamilya ko. Kasi para maging lubos na ang kaligayahan ko talaga. Dahil yun lang kaya ko, ma-restore ang family ko. So, unti-unti nang sinasagot ni Lord. Kaya maraming salamat. Pinupuri ko talaga ang Panginoon. Napakabuti niya. At ang message nila sa akin, matuto tayong maghintay. Maghintay. Kasi ang panahon natin, ang panahon o ang desisyon, hindi baka parehas ng desisyon niya. Iba sa atin, iba sa Kanya. Kaya, purihin ang Diyos. Napakabuti. Praise the Lord. Hallelujah. God be the glory. Amen. Amen. Masaya tayo pag masaya ating mga kapatiran. Kapatid. Okay, next. Wala na. Ikaw, bakit? Mamaya. Mamaya. Ano sabi mo? Magdadance kayo. After. Okay. Sige. Okay. Praise the Lord. Wow, excited tayo pagka may natutugunan na panalangin, no? Manoy, ikaw. Manoy, ikaw Manoy. Ano? Dali, alam ko naman meron kayo share eh. Bibilangan lang kita. 2 minutes. O, di ba kami ng mga pastor, di ba binibilangan kami? Mga 3 minutes lang eh. Dapat 5 minutes. O, tapos na. Tagal mo lang agad eh. Purihin ang Diyos, maraming salamat sa ating mga patotoo, sa ating mga kapatid. Naniwala naman din tayo na mangyayari ang mga inasahan natin. Napasalamat ako dun sa kabutihan ng Lord dahil mag-verse muna ako sa awit 110, verse 4. Sabi doon, si Yahweh ay may pangako na at hindi ito talagang mangyayari talaga at pangako ni Yahweh. Ganito ang kanyang saysay. Katulad sa pangako kay Melchizedek na ito ay talagang tiyak na talagang mangyayari habang hindi nito mawala. Talagang pangako ito ng Diyos sa atin na tayo ay gagawin talaga ang saserdote ng Diyos. Pasalamat nga ako na, sabi ko, Lord, mayroon pala tayo katungkulan pag andun na tayo sa langit. Kaya sikapin po natin na andun tayo sa langit. Dahil lahat po tayo may mga katungkulan. Gagawin po tayo saserdote ng Diyos. Kaya pasalamat din ako na ang mga pangako ito, ang pangako ng Diyos ay hindi to sabihin na mawawala. Tiyak mamangyari ito. Kaya mga pangako na ating patotoo, ating natutunan sa Kanya, tiyak na mangyayari ito. Ang importante lang, magtiwala tayo o manampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Pagpalain ng Diyos. Yun lang po. Meron pa? Shani Boy, ngayon lang nga. 6 na buwan ka hindi nagsimba. Okay. Praise the Lord. So, tayo po ay dumako na sa ating habang iba, siguro medyo nahihirapan matulog sa gabi, no? Init. Kaya gising sila sa gabi kasi medyo ang tawag diyan paniki. Sa gabi gising. Okay. So, noong nakaraan ay binasa lang natin, no, yung mga banggit sa banal na espiritu, no? Pero ang isang bagay na sabi ko nga sa inyo, magandang sa i-practice ay yung basahin lang yung mga verses, basahin ang Bible, basahin ang mga passage. Kung gusto yung mag-aral ng isang topic, pwede yun. Ipon-ipon kayo ng mga topic. So, ngayon, ang babasahin ko lang patuloy lang natin itong ibabasahin, no? Natapos tayo noon sa John 14:6, tungkol sa
Holy Spirit. So, diyan na sinasabi ng Panginoon, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Meron talaga tayong tagapagturo. Meron tayong tumutulong sa atin. At tigit sa lahat, ang magandang isang interpretation niyan yung sa Holy Spirit ay comforter. Ibig sabihin, nagbibigay aliw. Mas lalo na kung tayo ay nalulungkot. Na number 1 po na katangian ng tao, katangian ba tawag doon? O karakter o basta yung isang ng tao na madalas siyang malungkot. No? Mas lalo na yung mga melancholic na personality. Kasi hindi natin nakukuha lahat ng desires natin. Di ba? Pero tatandaan natin, ang Lord ang kapunuan. Ang Lord ang kasiyahan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang kasagutan. Yan. Sabi nga ng Holy Spirit, sabi ng isang pastor, kung ang God is the God of all comforts, the Father is the God of all comforts, and the Holy Spirit is the comforter, Jesus is our comfort. Yan. So, nandun yung role nila bilang triune God na complete package, no? The God, the giver, no, as the God of all comforts, and the Holy Spirit is the given comforter, no? At si Jesus ang provided comfort for all of us. Amen. Kumbaga sa kama, merong kumot. Napabilutan tayo ng kama, tapos comforter na kumot. Tayo manalangin. Father, we honor you. We praise you, Lord. We give you glory. We welcome you in our midst today. Speak to us right now. We open our hearts, we open our minds, we open our ears. Kung hindi man namin magawa yon, ikaw gumawa para sa amin, Ama. Sapagkat ikaw ang banal na Espiritu na nagtuturo. Ikaw ang nagkukonvict. Ikaw ang nagpapaalala. O Diyos, ng lahat ng bagay na natuturo at tinuturo mo sa iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang tanging kasama, ang nagbubulong sa aming tamang budhi at konsensya. Ikaw ang naglinis nito. Ikaw din ang nagbuhay nito, Ama naming Diyos. Kaya sabi niyo nga, the Spirit speaks with our spirit that we are the children of God. Hallelujah. 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 May you be praised. May you be exalted. May you be joyful, Lord, with our gatherings today. Ama, panalangin ko patuloy ang inyong pag-iingat sa amin. Sabi ko nga, Panginoon, palamigin niyo ang mga ulo namin, pero painitin mo ang aming mga puso na nagpupuri, sumasamba, umiibig sa iyo. Thank you, Lord. Bless your word, Father. Give you glory. May we know you more, deeper, closer, and more intimately. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa sumunod, ano pa ang pwede natin basahin tungkol sa banal na Espiritu? Gawa 1:5 and 8. Sabi dyan, baptized with water. Inulit lang niya ito, no? Parang kinote lang ni Lucas sa Gawa 1:5. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. So, tatlong bagay po. Iganon mo. Hindi ano? Sino nagpaakit niyan? Dapat doon mo na lang ilagay. Huwag mo sa gitna ilagay. Yan. Dito sa harap, ano? Okay. So, sabi, but you will receive power. No? Tatlong bagay po ang ginagawa
ng Holy Spirit sa tao? Una, nananahan siya. When you receive Jesus, you receive the Holy Spirit. Kaya, kung ikaw ay tunay na born again, merong ang Holy Spirit. Sabi nga ni Pablo, if truly the Spirit of God dwells in you. Yan ang sinasabi niya doon sa Romans. Kung totoong nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, no? Malalaman mo ang mga bagay nito. Kung totoong nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Oo. Ang banal na Espiritu, siya yung nangungusap sa puso, sa budhi ng tao, sa konsensya ng tao, sa balintataw natin, no? Kaya nagtataka ako sa mga tao sinasabing Kristiyano, pero natitiis nila na taon na hindi nagbabasa ng Biblia. Taon na hindi nagsisimba. Sabi ko, kung hindi nangungusap ang banal na Espiritu sa'yo, imposibleng born again ka na. Diba? Kasi sa unang araw pa lang hindi ka makapagsamba, alam mo na yun eh, di ba? Meron ka ng, Lord, sorry ha. So, sorry ka na eh. Pangalawa, ako Lord, sorry talaga. Pangatlo, Lord, totoong sorry talaga. Hindi ka matitiis, di mo matitiis na hindi ka, at hindi rin matitiis ng banal na Espiritu na hindi ka katukin. Ano ka, hindi anak? Di ba sabi, pag hindi ka dinidisiplina, hindi ka anak. Pero ang anak, dinidisiplina kasi mahal siya. So dito, indwelling, nananahan. It is the moment na tayo'y maborn again. Pag pinasukan tayo ng banal na Espiritu. Sabi niya, if you receive, di ba? If you receive, all who receive Him, sabi niya, He gave the power to become children of God, born not of man, but of the will of God. Pinanganak hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yun yung born again experience. Indwelling of the Holy Spirit. At pangalawa, yung habang namumuhay ka, ginagabayan ka. Binabago ka. Tinuturuan ka. Madami, hindi lang ginaguide. Binabago. Pinapalago ka. Pinapatibay ka. No, madaming ginagawa. Ang tawag doon, enablement. The Holy Spirit enables us to live the Christian life. Kaya nga ang prayer natin, pagka nagpa-pray tayo ng pagtanggap sa Panginoon, sabihin natin, Lord, gawin mo ako isang taong gusto mong maging. Yan. Kasi walang makakagawa nun sa sarili niya. Minsan sabi nga ng aking kasama sa opisina, kaibigan, sabi niya, nasa sa tao lang yung pagbabago eh. Sabi, totoo, babaguhin niya yung sarili niya, yung pamamaraan niya, pamumuhay niya, pero yung kalooban niya, pareho pa din. Kasi isa lang ang makakapagbago ng kalooban ng tao, ang Diyos. No? At pag nasubok, lalabas at lalabas. Pag nasubok, lalabas yung natural. Pero pag nasanay na siya, nagpapasakop sa banal na Espiritu, kaya sabi ko nga sa yung natin kanina, yung memory verse ko kanina, yung sabi nga sa Ephesians 5:25, kung daw nagkamali, if you live by the Spirit, kung namumuhay ka na sa banal na Espiritu o sa Espiritu ng Diyos, lumalakad ka na. Every step of the way by the Spirit. Di ba? Kantang-kanta na ating kapatid ni Kaka Cleo yan eh. Children, how do you sing? Nasagot, I sing in the Spirit. Children, how do you sing? I sing in the Spirit. Sumasagot yun para pinapaalala sa'yo. Paano ka mamuhay? Namumuhay ako sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Kung nabubuhay ka sa Espiritu ng Diyos, dapat lumalakad ka sa Espiritu ng Diyos. Walang taong nabubuhay sa Espiritu na hindi lumalakad sa Espiritu. Ano ibig sabihin? Nakatali yung Espiritu at siya lang ginaganon niya. Sunod ka lang sa akin, ha? Sunod ka sa akin. Imbis na tayo ang tinalian ng Holy Spirit at tayo pinapasunod, dito ka dapat, dito ka dapat. Sabi nga ng salmista huwag kayong maging katulad ng hayop na kailangan pang lagyan ng ganito para pag ginanon, susunod. Pag ginanon, susunod. Kasi meron tayo nito. No?
Kaya mahalaga yung pagpasakop. So, una ay indwelling of the Holy Spirit. Ang pangalawa, enablement of the Holy Spirit. At ang pangatlo, yan ang gustong-gusto ng Pentecostal, empowerment of the Holy Spirit. Sa paglilingkod po, pag-share ng gospel, pag-share ng glory ng Lord, ang talagang pinaka-effective at number one na kilala na nagpapatotoo ay ang mga Pentecostal. Ang mga Baptist nga, sasabihin nila, hindi, pagka talaga siya ay predestined, pupunta yan sa church, maboborn again yan. Yun yung belief nila. Hindi sila masyado active sa witnessing. Pero tayo, mga Pentecostal, number one sa atin yung witnessing. Kaya nga, and you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. It is a natural fruit of the Holy Spirit, of empowerment of the Holy Spirit. No? Kaya, yung iba, kumakanta sa Panginoon, pero walang effect sa espiritu ng tao, sa soul ng tao. Pero yung iba, hindi naman kagalingan kumanta, pero pag kumanta ng soulful Christian song, nakukonvict ang tao. Yun yung kaibahan. No? So pagka ikaw mayroong empowerment, mayroong kang gifts na ginagamit sa church, mayroong kang giftings, mayroong kang mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon para magamit mo. No? Naalala ko yung pagdadrum ng isa naming drummer, yan din na banggit ko kay Shani na pag nagdadrum siya, hindi dapat yung abilidad mo ang ginagamit mo. No? Kailangan kumakanta yung espiritu mo. Yan din ang sinabi ko kay Nonoy. Pag ikaw ay nagigitara, kumakanta ka sa espiritu mo, umaawit ka ng papuri sa Diyos. Hindi ka lang basta gumigitara, hindi ka lang basta talentado sa paggigitara at sa pagdadrums. Kailangan nagwo-worship ka. No, yan yung spiritual gifts. Hindi lang to basta natural talent. Kasi natural talent, okay, magaling ka, okay, good. Hahangaan ka, mag-glorify ka, pero pag spiritual gifts, nag-glorify si Lord. Nakikilala si Lord. Naitataas si yan. Praise the Lord. Yun yung kaibahan. Kaya indwelling of the Holy Spirit, yan yung spiritual birth. Enablement of the Holy Spirit, yan yung Christian life. Ang tawag dyan, ang nakikita na sa'yo ay fruit of the Holy Spirit. Saan makikita ang fruit of the Holy Spirit? Ano daw? Sa akin? Saan bababasa? Verses? Basta Galatians 5. Basta nandun yun. Alam niya na yun. Nandun yun. Na? Isa lang bunga. Pero madaming mukha ng bunga na yan. Na isang bunga lang. For the fruit of the Spirit is. Yun, very good. Very good. Paminsan-minsan, very good ka. Sabi niya, if you wanna be an apple, you cannot be a fruit of the Spirit because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun yung tono na yun. Wala pa bang tono yun? Yun na kayong tono na yun eh. Hindi. Nandiyo pa ba narinig yung kanta na yun? Sabi niya, if you wanna be a fruit of the Spirit, sabi niya, you cannot be if you are an apple, you cannot be a fruit of the Spirit. Yeah. The fruit
of the Spirit is not an apple. Ganon. The fruit of the Spirit is not an apple. Because if you wanna be a fruit of the Spirit, but if you want, nalimutan ko na tuloy yung lyrics sa yun eh. Nga. So, yun yung enablement. At yun, hindi yun bumubunga kagad. Hindi yun overnight. It enables you as you fellowship with the Holy Spirit. As you read and understand and meditate and try to apply the Bible. Try to obey everything. Giving your best to obey everything. Kunyari, number 1 na fruit is love. Kasi pag may love, everything follows. Hindi mo sabihin, Lord, na-post na ako ng banal na espiritu. Meron nang lumalabas sa akin na love. Yan. Pero nung masubok, sumimangot. Ayoko makipagbati dyan. Yan, gano'n. Kaya nga minsan nag-uusap kami, no? Pag kami mga pastors na nagkatampuhan, hindi kaya sila kinakausap ng Holy Spirit na tama ba yung ginagawa mo? Di ba? Kasi ako pag meron akong ugali na lumalabas, parang umaano dito sa tenga ko eh. Tama ba yung ginagawa mo? Ano ko, Lord, mali nga. O, anong tamang gawin? Ayan. So, magpipray na ako. Sige, Lord. Sige po, Lord. Hahakbang ako para dyan. So, pag pinatagal mo yan, hindi ka sumusunod sa Holy Spirit, may problema. Di ba? May problema. May problema tayo. Para bang sinasabi mong, okay na ako, Lord, basta gagawin ko lang yung gusto kong gawin. Huwag mo na ako istorbohin sa mga bagay na yan. Hindi po eh. Kailangan talaga yung submission eh. Full submission. Kaya sabi nga hindi mahalaga yung offering mo eh. Mahalaga mo yung pusong sumusunod sa Diyos. Lord, magbibigay na ako. Gusto mo lahat ng pangkayamanan ko, bigay ko sa'yo. Wag mo lang pabati sa akin yung mama na yan. Yung ali na yan o kapitbahay ko na yan. Di ba? Yung ganun ba? May pinipili na sinusunod. Kailangan, pag hindi natin nasusunod ng Lord, lagi mong pinagpipray yun. Lagi mong tinatas kay Lord. Ang hirap pang gawin yun. Palakasin niyo pa yung puso ko. Palakasin mo pa yung mukha ko. Pakapalin mo pa yung mukha ko. Mga ganun ba? Kumilos ka pa sa buhay ko. Kumilos ka pa, Panginoon. Pakalinisin mo pa ako hanggang sa makita mo isang araw nagawa mo na. Basta lagi mo ito pag-pray. Pag-fasting mo pa, kung kinakailangan. Kasi meron talagang mga strongholds ang tawag doon. No? Yung bang napagtibay na ni Satanas dyan sa buhay mo, ang hirap ng gibain. Kailangan talaga mag-fasting ng todo, ipag-pray ng todo, kahit ng long period of time na pinagpipray mo yun. Yan. So we prayed not for our desires. We not only for our desires, we pray for God's desire. Yung pinakamahalaga doon eh. Kaya nga sabi niya, sabi nga, di ba sa Romans 5, sa Romans 8, we do not know what to pray or how to pray. But the Holy Spirit teaches us how to pray. Siya ay nagbibigay ng utterance, ng mga prayers. Kaya sa gifts of the Holy Spirit, merong yung sinasabing, yung mga sinasabi, kunyari, word of knowledge, word of wisdom, yung mga ganon, no? Sabi niya, tapos tongues, interpretation, prophecies, mga ganon. As the Spirit gives the utterance. Siya yung nag-enable, siya yung papalabas dyan, nag-enable dyan. Yun yung gifts. No? Yun yung galing sa empowerment. Yun yung galing sa baptism. Sa susunod, i-realize natin din yan yung, although hindi ito tinuturo ng husto, no? Pero ako, ito yung realization ko. Yung baptism, gamit yan nung hindi pa dumarating yung Holy Spirit, di ba?
Pero nung dumating na Holy Spirit, yung word na baptism, hindi na yan ginamit. Ang ginamit na dyan, infilling. Puspos. Dito, ilulubog ka. Ibabaptize ka. I-immerse ka. Pag dumating, sabi niya, Jesus is baptize you with the Holy Spirit. No? Si Jesus ang naglulubog sa'yo sa banal na Espiritu. Tapos yung Holy Spirit naman, doon naman yun sa 1 Corinthians 13, siya naman yung naglulubog sa'yo kay Jesus. Interactive. No? Sabi niya, Jesus is the baptizer, sabi ni John. But He, when He comes, He will baptize you with the Holy Spirit. So, nung dumating, hindi naman sinabi ni Luke na they were baptized eh. Di ba? They were all filled. Napuspos sila ng banal na Espiritu. Napuspos sila ng kapangyarihan. Napuspos sila ng power o dynamo. Ang tawag kasi doon sa you shall receive power. Yung power doon, dunamis. Dynamite. Dynamo or dynamite. Napuno ka ng paputok. Napuno ka ng bomba. No? Nung sumabog yon, powerful. And that is the power. So pagka tayo po ay na-indwelt ng Holy Spirit, natirahan ng banal na Espiritu, ano po yon? Tayo po ay na-born again. Okay. So habang tayo nakakakilala, lumalalim, natuturuan, nade-disciple, yun lang ang masakit pag wala masyado nagdi-disciple sa atin, wala nagtuturo. Diba? Hindi tayo lumalago ng mabilis kasi walang nagpapagatas sa atin, walang nagpapa-feed sa atin ng gatas na salita ng Diyos. No? Kaya yung growth minsan mabagal. Pero minsan naman, kahit puspos ng turo, dahil hindi masyadong submissive, mabagal pa rin yung, yung growth. So the Holy Spirit, nagbibigay siya ng enablement. And that is, ang product is fruit of the Holy Spirit. Pag tayo ay na-empower, lalo na sa mission, sa ministry, sa calling ng Lord, no? Pag na-empower tayo, anong binibigay? Gifts. Spiritual gifts. Lalo na yung, ang tawag dito, effective witness. Sino nagsishare? Sinishare na niya si Jesus sa classmate niya, sa mga friends niya. Okay? Nasi-share niyo na ba si Jesus? No? Share niyo si Jesus. Sabihin niyo, Jesus loves you. No? Sabihin niyo, ay si Jesus, pwede niya tayong tulungan. Si Jesus, pwede tayong mag-pray sa Kanya. Si Jesus ang nag-save sa atin. No? Share niyo yun. Share Jesus. So, anong tatlong bagay ginagawa ng Holy Spirit sa tao? Indwelling, enablement, empowerment. Ayan. So, nasa tayo dyan? Nasa indwelling pa ba? Nasa indwelling pa lang ba? Yung pagsasanctify sa atin ng Holy Spirit, pumapasok yan doon sa enablement. Kasi unti-unti niya binabago niya tayo araw-araw. Amen? Pero nangyayari yun, kapag nagko-commune tayo with the Holy Spirit or with Jesus or with God, through the Word, through prayers. Kaya effective yan eh. At ang pinakamaganda, pagka gusto mo talaga ma-empower ka o gusto mo talaga makita yung calling sa'yo ng Lord, kailangan din ng konting paghihintay. Kailangan ng fasting, kailangan ng seeking, kailangan, hindi lang basta asking. Yung tatlong stages, no? Ask, and shall be given, seek, and ye shall find, knock, and it shall be opened unto you. Sabi nung mga pastor, sabi ng pastor na nabasa ko, ang pangalan nun, si Bill Bright din ata yun eh. Yung seek is prayer. Okay. Yung ask, prayer yon. Pray. Yung seeking, it is deeper. Ano yon?
May fastings na yon. May waitings na yon. May pagbibigil na yon. Hindi lang yung basta, Lord, bless mo kami po babiyahe, salamat po, in Jesus' name, amen, tapos na. Hindi po, yun yung moment na mag-stay ka alone with the Lord in a longer period hanggat hindi mo na kakamit yung gusto mong marinig sa boses niya. O kaya hindi mo, kunyari, gusto mong gawin yung isang bagay na hindi mo panararamdaman yung peace o yung sinabing parang natugunan na ni Lord yung prayer mo, hindi ka titigil doon. Ganon. Pero pwede naman yung staggered eh. Kunyari, ginawa mo yun 3 hours to 4 hours, parang malayo pa. Eh, meron ka nang gagawin. Eh, di siyempre, puputulin mo na, no? Lord, babalikan kita. Basta yan ang prayer ko. Tapos, may pagkakataon, sinishare mo rin yung prayer mo. Alam mo, prayer ko talaga ganito eh. Ganun ako, pagka hindi ko talaga ma-seek ng husto kay Lord. Paulit-ulit ko naman yung pinagpipray everyday. Tapos, sinishare ko, ito yung prayer ko, ito yung nasa isip ko, dinidesire ko. Pero, hindi ko alam kung ano yung dinidesire ni Lord o yung kung anong gusto niya, gano'n. Sinishare ko yon para may katulong ako mag-pray. Ganon yon. Sinisik yon. Pero number 1 daw, para gusto nyong bumukas ang bintana ng langit, anong kailangan? Knocking na, di ba? Ano yung knocking sa Biblia na bumubukas ang bintana ng langit? Ikaw, Noy. Anong verse ang nagsasabi na pag ginawa mo yun, bubukas yung bintana ng langit? Ano po? Yun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Galing mo dyan. Sa'yo, blessing. Nanay Milet. Yan. Giving. Tithing. Offerings. Ano sabi niya? If you give your tithes to the house of the Lord, no? Try me if I will not open the windows of heaven and pour the blessing until there is no room for you to keep the blessings. O to store the blessings. Kasi nga, no, basahin mo yan, Tagalog. Saan yung matatagpuan? Sige, puntahan nyo. Kaya pala hindi kayo nabibless eh. Hindi nagbubukas yung bintana ng langit eh. Biro mo kasi bintana lang yan. Kasi pag nabukas niya pati pinto, baka di ka makahinga. Kaya bintana lang. Oo. Eh kung kasama pa ang pinto, o di lalo ka pa. Baka di mo na alam kung anong gagawin mo. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! So yung susi, yung knocking doon, para gusto mong tumugon ng Lord na bumuksan niyang pinto o yung bintana ng langit. Ay, nagbigay ka. Di ba kung nanonood kayo ng 700 Club, every 12 o'clock,
Ang daming patotoo doon. Kahit na nasa kagipitan dahil na-touch sila doon sa preaching at tumanggap sila sa Panginoon. Tapos nung sinabing, you may give as a gift or as offering to the Lord. Alam mo, yung natitirang pera nila, i-envelope nila yung padala nila doon sa yung sa padalahan. Kasi sa Cebuana, pwede magpadala yun. Pero pwede na yun kasi sa GCash padala doon sa 700 ka. Ang patotoo nila, pag ginawa nila yun, mga ilang araw lang, nasosolve na yung problem nila. Ang daming patotoong ganun. Grabe. Kaya nga, sabi siguro, challenge nito ng Lord, subukin niyo ako. Subukin niyo ako kung hindi ko gagawin ito. Bubuksan ko ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi lang niya bubuksan yung bintana, ibubuhos niya yung pagpapala. Malakyas 3:10. So nakita niyo, dalawa lang na bagay, no? Tatlong bagay ang ginagawa ng Holy Spirit. Kasi yung iba, akala nila, nandyan na Holy Spirit. Kaya ngayon, sabi ko nga sa iyo, nung nauso yung mga charismatic movement, di ba may kanta, Come, Holy Spirit, I need you. Sabi ng mga ibang evangelical, bakit ni-invite mo pa yung Holy Spirit? Nasa iyo na yung Holy Spirit. Born again ka na. Indwelling pa lang yun. Kailangan din yung enabling and empowering higit sa lahat. Ibig sabihin yun, pagbibigay sa Kanya ng pagkakataon na manguna sa buhay mo, mamuno sa buhay mo, maghari sa buhay mo, and at the same time, bigyan Kanya ng extraordinary, supernatural power to do God's calling in your life. Hindi mo magagawa yung calling ni Lord kapag wala talaga yung empowerment. Pero magkakaroon ka na empowerment kapag sobrang pag-seek mo kay Lord. At the same time, pag-knock mo sa Kanya. Hindi lang yun to basta asking, seeking. Kailangan din knocking. Kailangan yung mga stages na yan, magawa mo sa pag-seek mo kay Lord. No? Yung seeking, fasting yan. Nagpa-fasting pa ba kayo ngayon? Fast eating na lang. Bihira na mag-fasting. Fast eating na lang. Naalala ko, nung bago tayo dito, no? Sinelebrate natin ang Holy Week. Naglakad kami. Papunta doon sa bundok doon, no? Tapos, pagdating doon sa bundok sa taas, mayroon palang grotto doon, no? Sabi ko, may grotto pala dito. Siguro madami rin dito naglalakad, nag-pilgrim. Pero bago kami pumunta doon, lumakad kami sa batis, paakyat, may mga batis doon. Tapos sa batis na yon, nagtigil kami, nagpray kami. Tapos nag-dramatization kami by family. Alam mo yung dramatization namin by family, yung sinakulo. Tapos natutuwa sila kasi sabi ni Tontoa si Alice noon, kasi sabi niya, gumanap na Jesus, yung asawa niya, si Art. Tapos ang gumanap na, ano ba yon? Na, hindi ko alam sa sinakulo yung meron kasing passage may passage akong binigay. Tapos merong, ano? Nalimutan na natin, ano? Tapos doon, pagkatapos tayo mag-pray, tapos tayo manood ng sinakulo by family, naglakad kami papunta doon. Tapos tumawid kami pa kabila. Yung hanginan. Diyan. Tapos bumaba kami ng gano'n. Fasting lang kami. Oo, doon sa harangan. Tapos papaganon. Lakad lang kami papatas. Tapos umuwi kami dito sa church. Sabi ko, di natin gagawa yun pero dami naman natuwa na na-bless sa. Kasi may umakyat pala, may mga sumama na may mga prayers sila sa heart nila. Sabi ko, okay, praise the Lord. Amen. So, without the Holy Spirit, we cannot do also nothing. Kung sabi nga, without God, sabi nga, we cannot do anything. No? For apart from Him, we cannot do anything. Sabi sa
John 15:5. Tama ba yun, Noy? No? Kung tayo hiwalay, umuo naman siya. O sigurado kaya siya. Kailangan pinapractice natin yung mga ano natin, yung mga verses, memory verses, para na lalo tayong lalago, di ba? O, sabi dito, tingnan natin kung sa verse 5 yon. Yan, tama. Tama ako. Ako ang mga, ayun, 15:5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan. Mag-memory verse pa kayo. Ako, pinipilit ko din sarili ko, kahit minsan sasabihin na, matanda na tayo. Oo. Pero nagme-memory verse pa rin ako. I tried. Still my best. Sabi nila, hindi daw ma-Alzheimer's yung nagme-memory verse. Hindi ma-demensya. Kasi maandar yun. Nagme-memory verse. Ang pinakamaganda dyan kasi susulat nyo muna yung verses, tapos basahin nyo ng basahin, basahin ng basahin. Tapos i-recite nyo yun paulit-ulit through the day. Pag ni-recite nyo yun ng 48 times in a day, nang walang mali, yan, memorize nyo na talaga yun. Kahit madapa ka, di mo malilimutan. Mahirap yun, lalo na busy tayo. Pero sa mga wala namang regular na trabaho ng katulad ko, wala kayong dahilan para hindi gawin yun, no? Kasi throughout the day, pwede niyong tingnan yung Bible. Ako, pagka gumawa na ako ng trabaho ko sa opisina, daming kausap, daming nagtatanong, daming papeles, sa papeles. Pagka magpapahinga ako, tsaka na lang ako, makikinig na lang ako ng Bible. Ganyan. Kasi pagod na yung mata ko, namamagan, nananakit, naghahapdi. Pero made it a point na kahit pa paano, mapakinggan ko yung salita ng Diyos. Kahit some verse lang. Kasi ibig sabihin, hindi ka nakipag-usap sa Holy Spirit. Hindi ka nakipag-usap sa Diyos. Kapag di mo man lang tinunghayan yung salita niya para dala-dala mo. Nangyari, in a day, pag gising mo sa umaga, nagpe-pray ka, guide ka ni Lord, magawa mo yung gagampanan mo throughout the day, mapuspos ka ng lakas niya, wisdom niya, no? Spirit niya. Pero hindi mo malang tinunghayan, ano yung pwede, Lord, ano ba pwede mong word from you, Lord, na hawakan ko for the day. Tapos, namnamin mo yun throughout the day. At yun, kumbaga sa ano, mabababad mo yun, mababad ang puso mo sa salita niya. So, anong ginagawa ng Holy Spirit na pwedeng gawin sa atin? Trabaho niya, indwelling, enablement, and empowerment. Tayo manalangin. Lord, nawa na-encourage nyo ang bawat isa na gampanan nila yung gawain o duty, gampanan namin ang duty namin bilang mga anak mo sa aming pakikipag-fellowship sa inyo, sa aming pakikipagniig sa inyo, sa aming pag-spend ng time, Lord, sa inyo at sa inyong salita. Magampanan namin at gawaan namin ng panahon, gawaan namin ng paraan, sapagkat kami naman ang master ng amin time. Father, huwag kami magpaalipin sa trabaho, sa oras, sa pera, sa pangailangan. Huwag kami magpaalipin sa mga gawain, Panginoon, kundi kami ang master ng mga yan, Panginoon. And we make it a point na ang priority namin, O Diyos, ay Ikaw. Ang priority namin, Panginoon, ay ang inyong salita. Ang priority namin, Panginoon, ay ang inyong presensya. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu, paggabay sa amin lahat. Father, forgive us kung di man namin ito magawa ngayon. Kung meron man dito, O Diyos, na hindi siya determinado
na makilala ka ng lubos. Hindi siya determinado sa pag-seek niya, pag-seek niya sa inyo at sa inyong salita. Hindi siya determinado, Panginoon, na talagang makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Hindi siya determinatong gawin, Panginoon, na maging taong gusto mong maging. Oh Lord, forgive. Please forgive. Sabi nga sa 51, Lord, how blessed is he whose sin is not accounted for, whose sin is erased, Lord, by you, by your Holy Spirit. Mapalad ang isang taong pinatawad niya sa kanyang kasalanan. Nawa, Panginoon, mapatawad mo kami. Mapatawad mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang. Purihin at sambahin ang pangalan mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Tayo magbibigay at handog sa Panginoon ngayon. Meron pa communion na. Tayo tumayo. Ihanda natin ang ating pag-alaala sa banal na hapunan. Pasensya na po. Halatang puyat Ako ang puyat. Oo nga eh. 1:30 na ako nakatulog ka. Gabi kasi ito si Ben at challenge ako na uminom ng kape. Tapos sa sobrang pagod ko, ang dami kong nilabhan, 3 linggong damit ko. Ayoko na kasi maglabas si Bena para sa akin, hindi niya nakaya yun eh. Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama, lumudulog kami sa inyo, inaalala namin ang banal na hapunan kung saan pinakilala mo yung sarili bilang aming tinapay at bilang aming pagkapagbigay ng Espiritu na siyang maghugas din sa amin. At ang banal na dugo na siyang dadaloy sa inyo ay siyang maglinis sa amin. At salamat po, Lord. Kung meron man po kaming mga kamalian, katulad ng panalangin ko kanina, pagkukulang, patawarin at pakalinisin niyo kami. Ikaw nagsabi, kung kami may kasalanan, ikumpisa lang to, sabihin namin to, ipagtapat namin to sa inyo, O Diyos. At ikaw ay tapat din naman na magpatawad at maglinis sa lahat ng aming kalikuan. Salamat po, sapagkat yan ang wonder na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga we embrace you, Father. We embrace you, Lord Jesus. We embrace the gift of redemption, the gift of salvation. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Nawa, Ama, hindi kami makalimot. Patuloy niyo kaming gabayan. Patuloy niyo kaming pakaingatan. Patuloy niyo kami, O Diyos, na i-lead sa buhay na walang hanggan. Habang kayo ay hinihintay namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Basbasan nyo nga po ang tinapay nito na siyang sumisimbolo
ng bawat piraso na ito na kami ay bahagi ng inyong katawan. Thank you na pinagkaloob niyo yan bilang alay upang sa aming sa buhay na ito ng makasalanan ay kami natubos. Kami napatawad ng Amang Diyos. Purihin, sambahin ka. Hallelujah. Ating kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ama, hinugasan niyo kami ng banal na dugo ni Kristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po. Nawa hindi namin ito masayang at huwag namin sa patuloy na dumihan ang aming mga buhay at aming mga sarili. Pero ganoon pa man, habang kami nabubuhay, salamat sa patuloy niyong paglilinis, sa patuloy niyong pagbabago, patuloy niyong pagkapatawad, patuloy niyong pagtutuwid sa aming lahat. Yan ay walang hanggang kapatawaran ninyo na pinagkaloob niyo sa amin kami habang nabubuhay. Kaya salamat po, huwag niyong kami nawang datnan na hindi kami nagsisi sa aming mga kasalanan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating inumin. Purihin ang Diyos. Okay. After ng opening. Elisha, meron pa isa. Tayo magkalubos handog sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa magang ito na binakalob mo sa iyong mga anak, O Diyos, na kami malayang nakapagpuri at sumamba sa inyo. Salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming kaloob at handog, Panginoon. Basan niyo po ito na maging patuloy na tulong sa Church ng Lord of Glory, O God. Kilalaganap na yung mga salita, O God. Hallelujah. Purihin ka at lahat po ng gastusin po dito sa church, Panginoon, ng LOG. Salamat po sa mga magbibigay. Salamat po sa mga trabaho. Patuloy niyong pagpalain sila, Panginoon, sa inyong biyaya, Panginoon. Patuloy ang kalakasan, Panginoon, ng bawat isa. Purihin ka, O God. Salamat po. Purihin ka sa... Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sasayaw sila. Tingnan natin kung... Sayaw kayo? Oo, Dali na. Yung iba nasa taas, yung iba nasa kasama sila isa. baba. Tulog sila. Ha? Apat Wala sila. eh. Magkaganyan pero, yung dalawa nasa baba, dalawa nasa taas. Sige, kami sa ulihan. It's about me. It's still about me. About you. About us. Yan, dito yung dalawa. Yan. Yan. Okay. Dito pa, Beng. Teka. Ay, hindi kasya sa
camera. Wait, wait. Wait lang, wait lang. Dito ka, be. Dito ka ng konti. So, yan, yan. Tapos ikaw dito. Yan. Yan, para... hindi. Teka, hindi kita si, Ayan, dyan. Yan, ganyan ka. Ganyan. Hindi ka makakagalaw? Sige, okay. Good. Ready? Sit. Wait lang. Magkano tayo? Video tayo. Again. Spaghetti pa po ba pala yun? Ate lang, hindi nakakunik doon. Ate lang, hindi nakakunik doon. Wala naman ah. Dapat doon, malaki. Try again. Bluetooth lang yan, ano? Bluetooth lang. Yung kasama mo sa'yo. Teka. Baka na ano lang to. Mic check. Pwede na, ano naman? Saan na ba? Sinabi mo ba? Tignan mo nga kung magana yung music, hindi pa? Pag magulo, steady lang. Upo muna kayo po. Yan, lagyan natin ang microphone yan. Lagyan natin ang microphone yan. Para malakas marinig na lahat. Dito sa akin pala. Sayaw nila, parang kaya ko eh. Siguro pwede na dyan. Mag-feedback talaga. Oo nga. Ito. Hindi kaya. Hindi kaya. Sige yan, talab. Kahit hindi masyadong sobrang malapit, malakas naman eh. Spaghetti pa ba? Ay. Wait lang. Sabihin ko pag ready na. Dito pa yun. Ano talaga eh. Feedback talaga. Hindi, patay nyo na lang. Yan, ganyan. Try natin. Huwag masyado malapit. Tumba? Kahit nga lang sabihin ko pag ready na. Naka-live kayo ha, alalahanin niyo. Behave kayo, naka-live kayo. Okay. Ready na? Okay, ready. 1, 2,
last one na yun. May isa pa po talaga. Try nyo. Ayan po. Sinend ko sa Zoom. Ha? Sa Zoom. Kahapon ko lang yan na ano na practice. Kagabi bakit na hapon na lang din nahanap. Zoom po, Zoom talab. Sa Zoom po talab. Chat. Ito po in chat. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's
Praise the Lord. Hallelujah. Yan, praise the Lord. Okay, salamat sa mga batang nagtiyaga. Thank you. Parang gustong mag-ice cream yan mamaya, ano? Ay, hindi naman para sa kanya, para sa apat lang na nag-perform. Praise the Lord. Ayan. Salamat naman. At salamat kay Mami Jen sa matyagang si Tita Aubrey. Acknowledge natin si Tita Aubrey. Praise the Lord. Salamat. At siguro, every first Sunday, meron kayong performance. Ano? Susunod, kanta naman. Ha? What? Do you like it? No? Sawa na siya. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo para sa pastoral na panalangin. Sa nga pala, sa 11 na yung no? Pwede na si Eunice sumama. Gusto mo mag-join? Gusto mo ba ni Angelo? Angelo, gusto mo sumama sa camping? Sige, gusto niyo sumama kayong apat. Tapos kasama din siyempre si Kuya. Meron kayong Kuya doon. Si Kuya Shani, si Kuya Kim, at saka si Kuya Carl, si Kuya Carl, tsaka si Kuya Aya. Yan. Yan, 7 kayo. Tama-tama, 7 na rehistro ko. Pero nakakaintindi ka na rin naman, di ba? Hindi, ang kanilang advice is 10. Ang kanilang advisory is 13, at least 13 yan. Tuturuan sila dyan mag-share, mag-witness. So, 300, nag-subsidy yung yung sponsorship niyan. Australia kasi ang church na nag-sponsor niyan. Kaya sabi nila ay 300 na lang. Kasi dati 500. So, nag-sponsorship sila. Praise the Lord. Tapos, ang church naman natin ay mag-sponsor ng lunch kasi lunch kailangan sa first day. Tapos, magwo-walking lang sila from Eastwood, hiking sila dyan sa Gethsemane. Nakita niyo yung bundok doon? Yung merong bundok doon na may puting gano'n. Yun yung building ng Gethsemane. Mag-hiking sila from there. Hatid natin sila, Noy. Punta doon. Pero ano ba ang date ngayon? Next week pa yun, di ba? Next Monday? Next Monday pa. So, we have time to prepare. So, at least ma-enjoy naman niyo yun. Pasama mo si Kim, ha? Tsaka sana si Raisa. Baka wala na siyang ginagawa. Meron pa ba siyang ginagawa? Oo nga eh. Hindi yung kailangan ng pera. May pagkain doon. May mga activities. So, okay? So, ayaw ko lang. Wala nang kabataan si si Mary Ann Pero si Cedric sana pwede pa rin yun kung tutuusin Para merong kuya-kuya sa paligid basta walang asawa. Gusto niya. Gusto pa kaya ni Cedric? Hindi na. Magpapaluto na lang ako ng adobo para yun ang lunch nila pagdating doon. Kasi lunch hindi pa sponsored. Pero yung dinner sponsored na. So siguro magdala lang kayo ng egg para sa merienda nyo. Okay? So 11, 12, 13. Bababa sila ng 13 ng hapon. Pag-pray natin na matutunan nila yon tungkol naman kay Jesus lahat yon, di ba? Si sana, Joven, pwede pa Basta walang asawa, pwede. Baka gusto naman Joven. Ha? Bali 3 days, 11, 12, 13. Ngayon, sa 10 ng Sunday, dito na sila tulog. Para kinabukasan ng makapag-prepare sila, ihatid namin sila dyan sa
meeting place para mag-hiking sila pataas, paakyat. Tapos siguro yung gamit, isunod na lang namin ni Nonoy doon. Kasi para yung pag-hiking nila, hindi mabigat. No? Pwede pa rin si Joven, pwede rin yan, si Cedric. Basta walang asawa, sabi ni Pastor Vic. At least may mga maliliit, mayroong mga kuya, may mga ate. Ganyan. Ewan ko lang gusto ni Angelo. Gusto ba ni Angelo? Do you like to attend the No Place Left There seminar, training? That one, Angelo? That one, Have you read that? Pag pala titingin ng side view yan si Jello, parang si EJ nakikita ko nung bata, sabi. Sabi niya, ganyan tuwing si EJ pag gumilid. Sige, tayo manalangin, para sa pastoral na panalangin, pag-pray natin yung mga pangailangan natin. It is a moment to come to the throne of the Lord. Grace of God. Salamat po, buti and encouragement. Panginoon, nakita namin ang participation ng mga kabataan. It's a joy sa mga matatanda na nakikita namin sila mag-participate regarding your matter, regarding the kingdom, regarding your word, regarding your worship, O Lord. Kasi ito po yung mga paghubog sa kanila, formative season or years for them to know you, for them to yung inspire, desiring you, Lord, to give them a spark in loving you and serving you. Nawa, Panginoon, ay magpatuloy, O Diyos, ang mga batang ito sa inyong aralin, sa inyong kaharian, sa inyong paglilingkod para sa inyo, Panginoon. Thank you. At panalangin namin yung mga sponsors ng No Place Left. I-bless mo sila, Ama. At bless nyo din ang church nito, Father, na nag-try ng best, Lord, para makapagpadala din ng delegates. At sa lahat ng mga delegation, at sa lahat ng mga maghahandle ng training na yan sa No Place Left, Lord, ay i-bless ninyo. I-bless nyo with power. I-bless nyo with love. I-bless nyo din yung mga atin, Panginoon, ng same thing, ng love and power, Father, para matutunan nila paano mag-share, mag-witness tungkol sa kabutihan mo, sa love mo, sa salvation mo, sa kingdom mo, Panginoon. Kaya thank you. Nawa makonsider ng mga magulang sa kanilang prayers ay maipag-pray lalo nila ang kanilang mga anak, Panginoon, para sa mga atin na ito. Thank you. Sa mga nanay, sa mga tatay, Lord, kung mayroon pa mga pangangailangan pa, mayroong kalakasan, meron kayong sinasabi, meron kayo, Panginoon, na direksyon na binibigay sa kanila, let there be clearer vision, Father, at huwag niyong hayaan na ma-miss out ng anak mo ang kalooban mo. Salamat po sa patuloy niyong pag-handle ng war sa Israel at sa Iran, at ganoon din sa US, at pati na rin ang mga naapektuhan neighboring countries. Lord, salamat po sa pag-intervene, salamat po sa protection nyo, salamat sa sovereignty nyo over our land, na patuloy, Panginoon, din ang mga political war, Panginoon, pero salamat, you are in control of everything. We always plead for your mercy, we always plead for your goodness, Lord, over our country. Mas lalo na over our family. Sa mga family namin, mahal namin sa buhay, malayo man o malapit. O Diyos, alam ko, kumikilos ka, patuloy kang kumilos, Panginoon, ang aming panalangin, ay huwag niyong hayaan na ma-miss nila yung katok mo, kundi maging responsive sila sa katok mo, Panginoon. At matakot sila sa judgment, matakot sila, O Lord, sa hell, at matakot sila sa inyo, Ama, na kayang pumatay ng kaluluwa. Lord, we plead for them as we plead also for ourselves to be a better child of yours, O Lord. Salamat po, purihin ka, sambahin ang pangalan mo, O Diyos. Patuloy niyo
Bless ang Lord of Glory at lahat ng local church, lahat ng local church ng body mo, Lord Jesus, sa buong mundo. Patuloy namin tinataas. Thank you sa protection na yan. Salamat, hindi yan. Sabi nga, the gates of hell shall not prevail against your church. So God, ikaw ang rock, ikaw din ang builder, at ikaw din, O Lord, ang center, ikaw din ang head ng church na yan, Lord Jesus. Kaya sino pwedeng mag-overpower sa inyo? Wala, Panginoon. Kaya we are in a winning side, we are in a victorious side. Nandun kami sa powerful side, Lord. Kaya sa church nyo, lahat ng yan, Panginoon, ay madadala mo sa kingdom without na overpowering ng devil or ng aming enemies. Thank you for protection us, for your protecting us, O God. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your provision. Sa lahat po ng mga answered prayers, salamat po. Salamat din sa healing, O God. Salamat sa strength and even encouragement and joy and comfort, Lord, na binibigay mo sa amin. Thank you. We bless you. We claim all the answers of all our prayers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Taas na niyo ang inyong mga kamay. Hallelujah. Ama, ang iyong basbas ang aming laging hinihiling sa aming tuwing matatapos ang aming pagsamba ng sama-sama. Huwag mong hayaan kaming lumayo sa inyong presensya, Ama naming Diyos na buhay, na umibig sa amin ng tapat, at sa inyo, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, aming manunobos. Glory to your name. At sa banal na Espiritu na lagi naming kasama, hindi kami iniwan magpakailanman. Thank you. Hallelujah. Thank you for blessing us now and forevermore. In your name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga po sa ating lahat. Patay mo na yung